Bago po natin pag-usapan itong bagong sakit ng ulo ni Batman dahil sa mga banat ni Robin, unahin ko lang muna itong eksena nila Presiding Senator Judge Chis Escudero at Senator Judge Raffy Tulfo. Ngayon lang kasi natin nalaman na kapag ginawa mo palang sosyal ang pamumuna at pamimintas ay katanggap-tanggap na pala ito, maski sa korte. Panoorin niyo po ang eksenang ito mula sa Day 19 ng impeachment trial ngayong August 26, 2026. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata yun na, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan?
they're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahamak ako dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc. Kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan, I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. That was not a question, Mr. Ton. You need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record? I see Senator Judge Tulfo nodding. So let the records so reflect the statement feigning ignorance in lieu of the Tagalog word mentioned earlier. Ang sinasabi ni Cheese dito, palitan daw ang nakasulat sa record ng Senado. Imbis daw yung sinabi ni Tulfo na itong si Asek Lemuel Ortonio ay nagtatanga-tangahan, gawin na lang daw feigning ignorance. Pero ako matagal na ako sa pagiging editor, pero ang pagkakaintindi ko, ganun lang din yun eh. Kapag tinagalog mo ang feigning ignorance, ang lalabas pa rin ay nagtatanga-tangahan. Siguro yung ibang editor sasabihin ang translation ng feigning ignorance ay nagbobobobobohan. Eh di ganun din yun. So ano po ang moral ng story? Gawing English ang pamumuna? Ano yun? Para sosyal ang arrive? O para konti lang ang makaintindi? Parang madami na yata ang nagtatanga-tangahan sa panahon na ito. Ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias.
Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maksi, ka-labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So, ang Well, gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo. Sa panahon ng... Gera, sir. Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. Talaga naman. Naman. Talagang sasakit ang ulo ni Batman kapag ganito ang kanyang Robin. Senator Padilla, sir, kayo po ay tumatayong judge sa paglilitis na to. Alam nyo naman siguro na hindi nyo papel na magpakwela. Bilang judge, nakatuon po kayo sa mga usapin sa kaso. Yun po ang trabaho nyo. Ilang beses ko mang balik-balikan ang mga proceedings at ang record nitong case, wala sa usapin na bawal ang paggamit ng alias. Bakit kayo depensa ng depensa dyan? Ang usapin base sa record ng paglilitis ay kung may record na mga tunay na pangalan kung sino man yung mga gumamit ng alias sa pagtanggap ng confidential funds. Ang isa pang usapin na napakahalaga ay kung nasaan ang record ng mga tunay na pangalan sa likod ng aliases. At kung ito ba ay nasa opisyal na record at kung ito ba ay nasa vault sang-ayon sa alituntunin ng batas. Bilang Senator Judge, yan ang asikasuhin nyo. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not... Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, Mr. it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. There was no question posed or poised, Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Oo nga naman, walang confidential funds si Ninoy Aquino nung ginamit niyang pangalan o alias na Marcial Bonifacio sa kanyang passport upang makabalik siya sa Pilipinas noong August 21, 1983. Siguro din, walang confidential funds si Ninoy Aquino nung mga panahon na yon dahil wala namang vice-presidente noong 1983. Walang vice, walang confidential funds. Ganun ba yun? Bahala na siguro si Batman. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Pagkatapos po niyong sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Opo. Kanina po, nahinto tayo. Balikan ko po, naputol po tayo kanina. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marcial Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone
threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po. Actually, Your Honor, okay. I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So Okay. I cannot really comment intelligently on that. Yes, opo. Yes, Your Opo. Honor. Sige. Si Marshal Bonifacio po ang may tuturing natin na nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund nung panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Salamat po. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si former Senator Angara na sa ngayon ay sekretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? I cannot speculate. Wala pong speculation. At sa tingin lang po niyo, kung meron siya... speculate. Sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun? Yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, ay hindi, no? No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. So, kinda. Yes. Tama ba yung aking diction? Kinda. Robin, kung hindi ito naikwento ni Batman sa iyo, para na rin sa iyong kaalaman dahil ang paborito mong subject sa tingin ko ay history. Maski po walang CF o walang confidential fund si Ninoy Aquino, alam po niya na siya ay papatayin paglapag niya sa Pilipinas. Ilang beses niyang sinabi yun bago siya binaril pagkababa niya sa eroplano. Senator Robin, sir, tigilan mo na yung kwento mo kay Ninoy at confidential funds. Hindi na yan maganda. Hindi na yan tama. Dinamay mo pa yung mga barilan sa eskwelahan. Sensitibo pong paksa yun. Kailangan po doon ng malalim na talino at pangunawa. Hindi pwede basta sabihin sa bansa na kung may confidential fund si DepEd Secretary Sani Angara, napigilan sana yung mga barilan sa eskwelahan. Alam nyo, malayo po talaga ang inyong analysis, pati na rin ang inyong lohika. Ayon po sa mga impormasyon na nakalap ng inyong korte so far, ang CF ni BP Sara Duterte ay ginamit sa security surveillance para sa kanyang pagbisita sa iba't ibang lugar. Ginamit ang confidential funds para sa surveillance kung pupunta siya sa tree planting, kung pupunta siya sa social events, kung pupunta siya sa mga Christmas parties. Hindi para pigilan yung mga sinasabi niyong barilan. Wala pong testimonya na ginamit ang confidential funds para bantayan ng mga estudyante kung meron ba silang hawak na barel. Utang na loob, Mr. Robin Padilla, pigilan mo na kami.